morning mga dre. Ngayon ay araw ng Sabado at magkakamping tayo mula ngayong araw na to hanggang Lunes. At hindi naman talaga holiday ngayong Lunes, pero nag day off kaming mag-asawa para makapag-camping ano. At pupunta kami sa Mikisu Provincial Park. Ay, may papakita pala ako sa inyo. So yan ano mga dre, kung makikita nyo, bumili kami ng roof bag para makakapaglagay kami ng ilang mga gamit namin dito sa bubong, no? So nakatali, nakastrap siya dito. Yan, 4 na straps. So malaking bagay mga dre ano, kasi kung makikita nyo, marami kaming nailagay sa loob niyan. Nandyan yung mga bag namin, nandyan yung mga container, tapos nakapag free up kami ng maraming space dito ngayon sa trunk ng sasakyan ano. So yun ang isang malaking bagay na nagawa namin ano. So mas marami kaming madadala ngayon, pero okay lang yung space dahil dito sa bag na ito ano. So kita-kita na lang tayo sa camping mamaya mga dre. Nagda-drive mga isa't kalahati ano. Nakarating na kami dito mga dre sa Weber's ano. Dito muna kami kakain ng aming lunch. At alam nyo naman dito sa Weber's, ito ay puro hamburger at saka mga western food ang makakain dito ano. Charcoal grilled. Sikat tong Weber's sa mga bumabiyahe, mga nagka-camping pa north mga dre ano. At ito nga pala yung order namin. Syempre mga dre, meron tayo ditong yung kanilang famous na burger at saka meron tayong fries. Tama na yan kasi kumain kami ng Tim's kanina eh. Nabusog na rin kami sa Tim's, kaya ito na lang yung in-order namin ano. Ang lasa? Sarap ba? Sabi mo lang, masarap. Okay, Diyos. Kain muna kami mga dre. Mga dre, busog na. Tuloy na naman ang biyahe. Malayo-layo pa tayo sa pagpapagkakampingan namin. At mag-ilan pa? 1 hour and a half pa mga dre. So tuloy lang ang biyahe pero busog na. Okay, let's go. So ito yung campsite namin mga dre, yan yung kalsada. Itong ginawa namin sa tarp. Ano ba sa Tagalog ang tarp? Tolda. Ang ginawa namin sa tolda mga dre, ginawa namin ganito. Parang ano nga siya eh, medyo hindi pa bagnat na bagnat ba. So siguro mamaya adjust ko na lang. O di kaya lalagyan namin ng isang stick dito para lang nakataas siyang ganyan no. Ayan. Tapos yung nalabas na rin namin laman nitong cargo. Malaking bagay ito mga dre, kasi yung mga container namin na pinaglalagyan ng mga kung ano-ano, dito na lang namin nilagay kaysa nasa loob at masikip. Nilagyan namin dito mga unan, pati yung mga bag namin lalagyan ng mga damit nandyan din. At ayos na ayos, maluwag na doon sa pwesto ni Lottie sa loob.
kaya hindi na siya nagsisiksik. So ito yung iba namin mga gamit. Ito binili lang namin to sa Canadian Tire, mura lang naman to, pero malaking bagay kasi mataas yung bag, hindi namin may lalagay. Tapos siya nga pala mga dre, nagdala kami ng saksakan dahil meron ditong outlet. Ayun, nandun siya sa bandaron. Yung nakikita nyo yung kulay dilaw na yon, yan namin isasaksak. So may kuryente dito sa site na to. So, hindi na namin kailangan ng mga baterya dito mga dre. Tapos ito naman yung tent namin, bali north face siya. Ewan ko kung na-vlog ko na tong tent na to. Yan, so wawo na 6 yan, 6 person, pero syempre ganyan na yung mga tent. Pag 6 person, more or less mga 4 na tao lang o 3 kasya dyan. Pero okay to mga dre, kasi malaki yung area niya dito, yung vestibule niya. So yung mga gamit namin, basta na lang namin dyan nilagay muna, kasi bilis-bilis nga kami kanina gawa nga ng ulan. So sa ngayon mga dre, kung mapapansin nyo, mahangin lang, tumigil muna ang ulan. Pero ayon sa forecast ay uulan na naman mamaya. Mamaya ba no? Uulan na naman mamaya. So kaya inaayos na namin agad-agad. Meron pa kaming hindi na set up dito. Alisin ko yan sa sasakyan dyan. Diyan namin lalagay yung kitchen tent namin mamaya. So yun ang magiging setup namin dito mga dre. A few moments later. At yun mga dre, sinet na namin ang kitchen tent dito. Nandito na siya ngayon sa ilalim nitong tolda na kinabit namin. Pakita ko sa inyo. Ito mga dre, ang aming kitchen tent na size. Anong size niyan? 13 by 9. 13 by 9 ano? So kung mapapansin nyo, mahaba siya dito sa unahan, pero hindi masyadong mahaba dito sa sa gilid. Meron pa kaming isang kitchen tent, yung Eureka, mas malaki. Kaya lang kasi nga sa weather, ina-expect namin na uulan dito sa Mikisu. So hindi na namin dinala kasi mas mahirap siyang patuyuin mga dre, no? At maigi na yung ito na lang, at least ito puro mesh kasi yan Kung mapapansin nyo, yung buong paligid niya mesh. Yung bubong lang ang parang pinaka-tolda niya na waterproof. Pero inilagay pa rin namin dito sa toldang ginawa namin. At saka isa pa mga dre, mapapansin nyo yung dilaw na na cordon na yan, ikinabit na namin doon sa outlet So meron kaming daladalang mahabang cordon dito. At dire-diretso na yan hanggang doon sa aming tent. So meron kaming dalang mga electric fan, meron kaming yung mga cellphone, siguro i-charge na namin sa loob ng tent. At yun, okay na ang aming setup dito mga dre. Medyo makalat pa kung mapapansin nyo yung lamesa ay nandito pa yung ilang mga gamit namin, gunting, tape. Ito yung bag, yung cargo bag namin na binili, pinatutuyo ko para kasi may umaraw medyo umaraw ng bahagya. So hinahayaan ko munang matuyo dito. Ito yung nilalagay sa ilalim nitong cargo bag para hindi siya nagsislide sa bubong. Yan. Tapos ito lalagyan to nung mga camping chair namin doon. Yun mga dre. Medyo ayos na tayo. Konting-konting setup na lang at okay na. Tawag dyan ay Eagle Lake. Tapos nabasa namin dun sa sa may pangalan nun? Sa may park office na ang pangalan pala na Mikisu ay ang ibig sabihin ay eagle. Yun pala ang tawag ng mga Algonquin people sa eagle, sa agila, Mikisu. Pwede yung mga Algonquin people, sila ayon dun sa nabasa namin, sila yung original na settlers dito sa Mikisu Provincial Park. Sila yung mga native sila sila yung mga First Nations kung tawagin dito sa Canada,
Tapos sila yung unang-unang pumupunta dito. Ginagamit nila tong Eagle Lake para sa transportation nila. Nagkakano sila, ganyan. Kasi yun yung canoe, yun yung unang-unang ginagamit ng mga First Nation pag travel nila. Tapos yun Tapos yung mga first settlers dito na European. Alimutan yung pangalan mga Dre. Pero sila yung unang settle dito, first settlers. Tapos ay nagtayo sila ng dito, yung sawmill farm. Kasi mga 1950s parang ibinenta nila sa sa Government of Ontario itong lupa. Tapos ginawang provincial park ng Ontario itong buong lupa na to, na ngayon ay tinatawag na Mikisew. Ayun, may konting history background pa mga Dre. Gusto sana namin magkano ngayon pero hindi ko alam kung magandang panahon ngayon buong maghapon o ngayon lang, kasi napaka-unpredictable ng ng weather mga Dre. Pero yun may mga kano dito Teka, ayan. Puntahan natin tong kano. Ayan, eto mga Dre ang kano. So siguro nga pwede mong arkilahin to. Tapos yan. Meron ding stand-up paddleboard dito mga Dre kompleto. Ayan, may canoe. At yan ang Mikisew Provincial Park. 6.5 hours later. Ayun mga Dre, almusal muna tayo. Ang almusal natin ay meron tayong sinangag, meron tayong beef tapa, meron tayong sausawang suka Toyo. at toyong pinagsama. At syempre hindi mawawala ang kape sa umaga mga Dre. Sa Dog Beach mga Dre, para makita naman ni Lottie ang beach at tingnan natin baka makalusong siya sa tubig. Hindi ko alam, takot sa tubig yan pero try natin. Balak sana namin magkano dito ngayon, kaya lang sabi sa weather nga is uulan pa mamaya, so iniisip namin na huwag na lang muna mga Dre. Pero meron pa naman kasi kaming isang camping sa Restool naman yon, siguro makapag-vlog din ako doon at siguro doon na lang kami mag-canoe kasi tsaka isa pang problema kasi dito, ang rental ng canoe ay sa labas ng park, hindi dito sa loob siya. Kaya lalabas pa kami dito sa provincial park para lang pumunta doon sa rental. Pero doon sa Restool kasi mismong park ang nagpaparenta ng canoe. So doon na lang siguro. Tsaka hopefully maganda ang panahon pagpunta namin doon. Next month kailan ba tayo pupunta? July 11? So hopefully doon na lang kami mag-canoe. Makapag-canoe. Karating na kami sa Dog Beach pero hindi pa namin nakikita. Siya nga pala nag-cheat ako kasi bumalik kami kanina nung naglalakad kami. Bumalik kami sa campsite namin dahil nakaramdam ako ng alam nyo na mga Dre, no? At nagbihis na rin ako ng t-shirt kasi mainit na.
Tsaka nag-drive na kami, yun yung cheat. Nag-drive na kami papunta dito kasi malayo rin pala. So tingnan natin kung anong meron dito. Merong dog park mga dre, ano? Pero may malalaking aso sa loob kaya di na lang siguro namin ipapasok si Lottie. Baka mapaaway lang to dyan. Pakita ko sa inyo yung dog beach dito. Dito yung dog beach mga dre. Kaya lang may malalaking aso. Pag nakakakita si Lottie ng malalaking aso, may iyak yan eh. Takot siya sa malalaking aso. So, siguro mamayang hapon na lang pag may time babalik kami dyan. O yun, o di kaya bukas. Tingnan natin kung wala nang ibang aso. Iyakin to eh, baby girl eh. Dito naman, beach, another beach. Kaya lang bawal ang pets. So bawal si Lottie dito. Ito pala pwede kang tumawag kung gusto mong magrenta ng canoe. Eagle Lake Narrow Country. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Sa labas ka talaga magpapabook. O pwede ka naman palang tumawag mga dre, ano. Tapos dito mo na lang kukunin. Pero ngayon, ang plano namin mga dre ay pumunta sa, pagkatapos dito supposedly pupunta kami sa, ano yung pangalan nun? Crystal Cave. May kuweba ba doon? Wala. Ba't Crystal Cave ang tawag, ano? Pero may mga tindahan eh. So pupuntahan namin siya ngayon. At tingnan natin kung ano makikita doon, ano. Ayun mga dre, nandito tayo sa Crystal Cave Mineral Exhibit Gallery and Crystal Shop. At meron silang festival ngayon. Saktong punta natin, ano. Meron silang event. Parang celebration ng kanilang 8 years? 7 years? 8 years dito sa lugar na to. Pero maraming mga naka-costume mga dre, ano. Tingnan natin. Papakita ko sa inyo. Lahat naka-favorite. Ayun may mga dog din. Maraming mga artisans dito, mga nagtitinda ng kung ano-ano, handmade handcraft. May mga t-shirts. Ammonite. Tingnan nyo ito mga dre, Lotik. Walk daw sa pebble. Purple yung kulay ng bato. Try. Sabi Masakit? Ow! I can. Masakit! Ow! Golden ratio. Dre, tapos na, nakapasyal na tayo dito sa Crystal Cave. Ang ganda sa loob, ano? Ang ganda dun sa loob nung parang pinaka shop nila. Para kang nasa loob ng Fairyland, parang ganyan, ano. Yung mga nakikita natin sa pelikula. So yun mga dre, maraming mga binebenta silang mga iba't ibang klase ng mga bato, mga minerals, calcite, may mga kung ano, may mga kinalaman sa mga
ano yun, prosperity, ganyan-ganyan. So, hindi naman kami bumili, ano, pero namasyal-masyal lang talaga. Maganda sa loob eh. Tsaka si Lottie kasi na ano sa mga tao, kaya lumabas na rin kami. So kung gusto niyo bumisita dito sa Crystal Cave, ano nga ito? Mineral Artisan Shop, ay pwede ang aso. Kung meron kayong kasamang mga aso, pet friendly yung lugar, pet friendly yung pinaka store. Tapos ang isa pa maganda is free, no? Free entrance siya. Tapos yung kabilang side, pagpasok nyo doon sa pinaka artisan, kabilang side may bayad siya, yung pinaka exhibit room. Pero yung pag pumasok ka sa pinaka main entrance, yung free yon. So nasa sa inyo na kung gusto niyo pumunta doon sa exhibit room nila, no? So ngayon mga dre, punta naman tayo sa Eagle Lake Store para bumili ng ice cream, of course. Okay? Kita-kita tayo mga dre. Okay mga dre, nandito na naman tayo sa campsite. Bumalik na tayo, tapos na tayo mag ice cream. Malapit lang naman yung country store dito sa campsite, ano, sa Mikisu. At bumili rin kami ng bago kami umalis doon, bumili kami ng isang box na pizza, ano. Ito mga dre, isang box na pizza, freshly baked. Bali meat lovers pizza yan. May kasama na ring creamy garlic dipping sauce. At bumili rin si Mrs. nitong apple fritter. So yan ang kakainin namin ngayon. Hindi ko alam kung lunch na ba yan o ano, pero kain muna kami mga dre. Yan. Good morning. Tataklaban pa rin ng ulap yung araw, pero di katulad kahapon. So okay na siya ngayon, no? Maliwanag, aliwalas ang langit, so maganda. Matutuyo yung tent. Medyo basa yung tent namin eh, dahil sa moisture siguro. Hindi naman umulan kagabi eh. Maganda ang maliwanag ngayon at siguradong maayos ang aming pag-empake. At least uwi kaming hindi basa ang mga gamit namin. A few inches later. Hello mga dre, nandito kami ngayon sa Screaming Head. At sa totoo lang, parang kami lang tao dito ngayon. Walang tao. Nakakatakot. Walang katao-tao mga dre. May mga ano sila dito. Ewan ko, ano ba yan? Parang bahaya. Teka, May RV. ano mga silati. Merong sanitation. Ay, limutan ko ilak yung sasakyan. Nakakatakot. Parang kami lang ang tao. Tapos doon, tingnan nyo doon sa background na yun, no? Ganda ng ano. Parang mga ghost. So tingnan natin kung anong makikita natin dito sa Screaming Heads na to. O, tingnan nyo itong mga ano na to mga dre. Kaya pala Screaming Heads yung tawag. Yung mga bato, parang sumisigaw sila. Oh, diba? Ayan. May tao, no? Ay na. May narinig kaming boses. Ayan. Ang ganda ng mga structure, oh. Ang selfie. Sige, magse-selfie tayo.
hanggang dito na lang muna ang ating vlog ulit. At siguro sa susunod na camping trip bablog ulit ako at ipapakita ko ulit sa inyo kung ano man ang makikita na malapit na lugar doon sa susunod nating camping adventure, ano? Please like and subscribe mga dre, at lagi tayong mag-iingat, at God bless sa inyong lahat mga dre. Goodbye.